Hello, Dr. Norisa, masiglang bati ni Seryo, pagkapasok pa lang sa kwarto ng dalaga. Hi, Seryo, mabuti naman at naalala mo na ako. I thought, nakalimutan mo na ako. Of course not, may inasikaso lang akong importante, glad you're okay. Thanks to you, kumusta ang mga pasyente, ang iba ay pwede nang lumabas, magagaling na at ready na ulit sirain ang katawan, hahaha, just kidding. Mabuti naman kung ganoon, kailan ba ako lalabas dito? Gusto ko na ring bumalik sa pagtatrabaho. Soon, minor injuries lang naman ang nakuha mo, how about Mang Menandro? It's jail time for him, don't worry, hindi na nila kayo masasaktan. Sisiguraduhin natin na hindi na siya makakalabas para hindi na siya makapanakit pa, and our house. Sad to say, halos maabo ang bahay ninyo sa laki ng sunog. Other than that ay okay na ang lahat. Sayang ang bahay na yun, nasira lang ng basta, ang importante ay ligtas ka anak, ang bahay pwede pang ipagawa ulit, but you're all I have, I won't trade you over anything sweetheart. Thank you mommy, hindi ko lang mapigilan, ang aming bahay ay nagtataglay ng libu-libong alaala. I know, let's just be happy that we didn't lose you, saka natin asikasuhin ang bahay natin. Ang mahalaga ikaw at ang dad mo. Speaking of your dad, babalik na ako sa kwarto niya at naiwan ko siyang mag-isa. Baka magtaka na yon dahil palagi akong nawawala. Sige po, aayusin ko na rin ang sarili ko. I think, kaya ko na rin naman. Sigurado ka ba? Yes, kung yan ang desisyon mo ay papayagan na kita. Gusto niya sanang banggitin kay Norisa ang tungkol sa bata na kailangan nitong operahan pero nagbago ang isip niya. Saka na lang siguro pag totally kaya na nitong magtrabaho. Matagal na rin akong nakapahinga, nakakahiya naman kung hindi ko gagamitin ang pinag-aralan ko para makatulong sa nangangailangan, di ba? Oo na po Dr. Norisa, pwede ka na pong bumalik anytime. Norisa, gusto mo ba ng apple? Ipagbabalat kita kung gusto mo. No, thanks, busog pa ako, dinalhan ako ng pagkain ni mommy kanina. Virgilio, malakas na sigaw ni Henya nang makita ang asawa na tangay ng isang lalaki habang may hawak na baril. Sino ka? Anong gagawin mo sa asawa ko? Saan mo siya dadalhin? Si mommy ba yun? Yes, kahit naka-hospital gown pa siya ay mas nauna pa siyang lumabas ng kwarto. Tumambad sa kanya ang ama na hostage ng isang lalaki, may hawak itong baril at tila wala na sa sarili. Nasaan si Norisa? Ilabas ninyo siya. Anong kailangan mo sakin at bakit mo ginaganyan ang dad ko? Anak, bakit ka lumabas? At saka, natigil sa pagsasalita si Virgilio nang mapansin na naka-hospital gown ito. It's alright, Dad, nothing to worry. Ikaw pala ang matagal ko nang hinahanap, ikaw nga ba si Doc Norisa? Ako nga, bakit mo ako hinahanap, ano ang kailangan mo at kinailangan mo pang i-hostage ang tatay ko? Maya-maya pa ang dating mabangis na lalaki ay napalitan ng panlulumo, takot at pag-aalala. Tulungan mo ako, tulungan mo ang anak ko. Masyadong maislan ang lagay ng anak niya, Norisa, the poor child has only single functional ventricle. She has to undergo surgery procedure, sabi niya habang tinitingnan ang medical records ng bata. Hindi lamang yun ang unang beses na surgery na gagawin niya kaya alam niya na kaya niyang gawin yun. What? Are you serious, Norisa? Sa tingin niya ay nag-aalala pa ito na baka hindi niya pa kayang mag-opera. Alam ko ang ginagawa ko, prepare the operating room. Okay, and assemble the team. Pagkaalis ni Seryo ay binalingan niya ang lalaki sabay ngiti. Ooperahin ko ang anak mo, pero I think we have to make things straight, don't make fun of me, believe me, we don't have enough time for that, you're threatening me that you will kill my dad. Kapag hindi ko inoperahan ang anak mo, to tell you honestly, my dad is sick and he needs medical attention, let go of him. No, paano kung nilalaro mo lang ako, pagkatapos ko siyang pakawalan ay iiwanan ninyo ang anak ko? Mister, I am giving you my word, keep it, ngayon, bitawan mo ang tatay ko. Norisa, tatawag ba ako ng tulong? No, mister, this is you to behave someone who could possibly save your child. My father's life is sa iyo at sa akin ang iyong anak, tumigil ka sa pakikipaglaro sa akin, kaya bitawan mo siya. Waring natauhan bigla ang lalaki at binitawan ang ama.
Kaagad namang lumapit si Henya dito at inalalayan. Napasalampak sa sahig ang lalaki habang humahagulhol ng iyak. Hindi man niya magawang ipakita sa karamihan ngunit parang kinukurot ang puso niya na makita itong umiiyak. Sa tingin niya ay hindi ito masamang tao. At nagkataon lamang na desperado na itong magamot ang anak. Tunay ngang walang hindi kayang gawin ng isang magulang para sa kanilang mga supling. Porcelo, pakitulungan sila mom and dad pabalik sa kwarto nila. Mister, sumunod ka sakin. Sige po, Doc. Kailangan na nilang magmadali dahil medyo matagal ang operasyon na gagawin nila sa bata. Doc, tawag sa kanya ng lalaki ng akma na siyang papasok sa OR. Please save my child, she's all I have. I'm sorry for behaving like a skunk lately, that was my only way to convince you. I know, I understand, but somehow, violence is never an answer for your problems. Kung nagkataon na nagtawag sila ng security agad, you're dead by now. I'm sure of that. You should take care of yourself because your child needs you too. Don't let your emotion fools you. I'm really sorry, Doc. Pagkapasok niya sa operating room ay naroon na ang maasahang team niya. Nakatitig sa kanya ng matiim si Sergio, waring sinisiguro nga nito na kaya niyang gawin ang operasyon. Labas muna kayo saglit. Okay po, Doc. Pagkalabas ng mga ito ay tinitigin niya ang batang babae na nakahiga sa operating table, bakas sa mukha nito ang hirap na dinanas dahil sa sakit nito. Hirap ito sa paghinga dahil hindi sapat ang oxygen na natatanggap ng katawan nito. Pumikit siya ng mariin at muli sa imahinasyon niya ay nakikita niya ang bawat step na gagawin niya. Sa isang iglap lang ay mag-isa nang gumagalaw ang mga kamay niya na tila ba nagsisimula na siyang mag-opera. Bakit nandito kayo sa labas? Ang sabi ninyo upirahan ninyo ang anak ko. Takot ang makikita sa mga mata nitong nagsisimula na namang maiyak. Huminahon ho kayo, alam ni Doc ang ginagawa niya. Papasok rin po kami maya-maya. He's right, my daughter knows what she's doing, you have to trust her, she will never be called my surgeon if she's not a real surgeon. Mr. President, sabay na tawag ng mga kasamahan niyang doktor. Special si Norisa, she saves my life even though she hates me so much. I know she will do the same to your child. Umaasa po ako sa sinabi ninyo, sana nga ay mailigtas niya ang anak ko. Let's start, tawag ni Norisa mula sa intercom. There you go, that is my dearest surgeon. Nagkatinginan silang magkakasama pagkapasok ng mga ito sa OR, lahat ay may bahid ng kaba at takot. Marahil ay alam ng mga ito na matatagalan ang operasyon na gagawin nila. Bakit ganyan kayo makatingin? Hindi ba dapat ay maging masaya kayo na mayroon tayong ililigtas na buhay? Kaya mo na ba talaga, doktora? Of course, yes, I wouldn't agree with this if I'm not. What if? Trust me, okay? Dr. Sergio, please do your job, let's get it done. Alanganin man ay sumunod na ito, inayos nito ang mga aparato, maging ang ilalagay na gamot sa pasyente para sa gagawin nilang operasyon. Ilang saglit ay nakahanda na ang lahat, siya na lang ang hinihintay na kumilos, dahil nalagyan na ni Sergio ng anesthesia ang pasyente. Scalpel, please, isang tingin at tango ang ginawa niya kay Sergio at sinimulan na niya ang operasyon. She has to connect the vein carrying oxygen-depleted blood from the lower body directly to the pulmonary arteries, which carry blood to the lungs to pick up oxygen, so that she can breathe freely again. Naalala niya pa ng operahan ng ama, she was indeed scared but she has to go through it to save his life. Natigilan si Porcelo nang makita niyang hawak niya ang mga bagay na panrelihiyon. This man has pointed his gun at someone earlier and ready to kill. From that, sa sandaling napagtanto niya kung paano minsan ang mga magulang ay hindi makatwiran para sa kapakanan ng kanilang anak. Yes, Norisa will do everything to save your child, you have to trust her. Believe me, she will do everything in her power to save your daughter. Hinawakan nito ang kamay ng lalaki at marahang tinapik. Gusto mo bang magdasal sa chapel? Ituturo ko sa iyo ang daan. No, thanks. I want to stay here. My daughter must be terribly frightened right now. I won't leave her alone. Naririnig ng ating Diyos ang ating pinakamalalim na iniisip at mga panalangin, tiyak na mauunawaan niya ang dahilan kung bakit nagpa siya akong manatili sa tabi ng aking anak than kneeling on my knees inside of his house.
Napakaseryoso ng dalaga sa kanyang ginagawa, halata ang dedikasyon nito sa kanyang napiling trabaho. Lumipas ang 5 oras na paghihintay, 5 oras ng operasyon na lumalaban sa kamatayan. Doc, kumusta ang anak ko? She will stay in ICU for now. I have to check her from time to time. Other than that, everything went well. Soon as she opened her eyes, she will feel better ever again, as if nagdahilan lang siya at hindi nagkasakit. We are lucky enough that we had the best anesthesiologist in town. Maraming salamat sa inyo, Doc, ginagawa lang namin ang aming trabaho. Pwede na ninyo akong ipahuli sa mga pulis, handa kong pagbayaran ang ginawa ko. Ayokong malaman ng anak ko na nakagawa ako ng labag sa batas pero hindi pinanagutan. I am proud that you're man enough to take responsibility for your actions. Pero aware din naman ako na ginawa mo lang yun dahil desperado ka na. You are crying your heart out for your child's well-being. If I were you, I'm pretty sure that I will do the same. Pero doktora, kamantek ko nang mapatay ang ama mo. Alam kong hindi mo yun magagawa. Tama ang aking anak, nadala ka lang sa bugso ng iyong damdamin dahil sa labis na pag-aalala. Your daughter needs you, lalo na pagigising niya. Ayoko naman na sa pagdilat ng mga mata niya ay hindi ka niya makita. Patawarin ninyo ako sa aking ginawa. Maraming salamat sa inyo. Tatanawin kong habang buhay na utang na loob ang ginawa ninyo sa aming mag-ama. Maligaya sila na nakapagligtas sila ng buhay ng isang paslit. Mayroon na itong tsansa na mabuhay ng normal. Coffee, alok ni Porcelo sa dalaga. Salamat, you did a great job. Ito ay ang aking sumpa, upang iligtas ang mga buhay. Paano ka naging surgeon? I mean, bakit mo piniling maging isa? I think this is my destiny. When I was a child, I saw how my mother tried to refurbish her heart. She was so heartbroken na muntik na siyang magpakamatay. Ang pagsaksi sa kanya sa bingit ng kamatayan ay nagpaisip sa akin kung gaano karupok ang aming puso. Sa murang edad ko, may sumagi sa isip ko. Gusto kong maging surgeon, siguro dahil gusto kong ayusin ang wasak na puso ng isang tao. Hindi ko alam ang kalagayan ni Tita Henya noon. It was a secret, we don't want anyone to know about it. Good thing, nagbago ang pananaw niya sa buhay. Maybe she realized how good it is to be alive. You made your dreams come true, look at you now. You are saving lives of hundreds of people. You're awesome, Norisa. Thank you. Honestly, I never thought that it would be this hard. Lalo na kapag may nangyari kay Dad, actually we're pretty scared at that time. Alam nating lahat kung gaano mo siya hinamak. I was collecting myself that time, to do or not to do. Hardest decision of my entire career as a surgeon. Siguro ang pagmahal mo sa ama mo ang nagtulak sa iyong pumayag, and we're happy that you did. Sort of, pupuntahan mo ba sa kulungan si Mang Menandro? Yes, tapusin ko lang ang duty ko. Sige, let's go. Magkahawak kamay nilang binagtas ang pasilyo pabalik sa kwarto ng ama. Ewan ba niya, pero nakaramdam siya ng kapanatagan ng mga oras na yun. Sa wakas, ang masalimuot nilang buhay ay nagtapos na. Nakakulong na si Menandro at malapit na ring gumaling ang ama. Nang mga oras na yun ay wala na siyang hahanapin pa. Kung nagpunta ka dito para hingiin ang pagsusumamo ko o para marinig mo mula sa bibig ko ang paghingi ng tawad ay nag-aaksaya ka lang ng oras, hindi ako magmamakaawa sa iyo at mas lalong hindi ako hihingi ng kapatawaran mo. Tahasang sambit ni Menandro nang makita siya nito. Dinalaw niya ang matanda para personal itong makausap ng masinsinan. Nais niyang iparating sa lalaki ang kapatawaran niya. Ang puot at galit ay isa sa mga bagay na nakakapagpabigat sa kanyang dibdib at ayaw niya ng ganoon. Hindi yun ang ipinunta ko rito. Kung gayo'y bakit ka nagpunta dito? Sinisigurado mo ba kung humihinga pa ako o gusto mong makita ang pagdurusa ko? Narito ako para sabihin sa iyo na pinapatawad na kita, sa lahat ng ginawa mo sa akin at sa pamilya ko. Ikaw pa talaga ang magpapatawad. Ikaw itong may kasalanan sa amin. Simula nang umuwi ka dito sa Pinas, puro kamalasan lang ang dala mo. Mang Menandro, sa aminin man ninyo o hindi, kayo ho ang may maling ginawa sa amin. Simula pa lang nang ipasok mo ang mag-ina mo sa pamilya namin ay mali na yun. Kung susumbatan mo lang ako ay makakaalis ka na. Sana ho ay marealize ninyo kung saan at paano kayo nagkamali.
wala na ang mag-ina ninyo dahil na rin sa kapangahasan ninyo. Kung sana ay pinanindigan mo sila noon pa ay hindi nila ito sasapitin, wala akong masama na maghangad ng marangyang buhay. Pero kung aabutin ninyo ito sa paraang maninira kayo ng isang pamilya at hindi ninyo aakuin ang pagkakamali ay ibang usapan na po yun. Norisa, ano pa ba ang gusto mo? Wala na si Oliva at Calix. Ipinakulong mo pa ako. Hindi ka pa ba masaya? Ano pa ang gusto mong mangyari? Ang mamatay rin ako. Hindi po, ang hangad ko ay magbago ka na, bilang regalo na lang sa sarili mo at sa mga yumao mong mahal sa buhay. Umalis ka na, baka magdilim pa ang paningin ko ay muli kitang pagtangkaang patayin. Nakakalungkot isipin na sarado ang puso at isipan ninyo sa mga bagay na mas makakabuti sayo. Hindi siya pinakinggan ng matanda bagkus ay tumayo na ito mula sa pagkakaupo at naglakad papalayo sa kanya. Mang Menandro, kagaya ng sinabi ko kanina, pinapatawad na kita, at sana ay lumuwag kahit papano ang dalahin mo sa dibdib mo. Okay na rin si Dad at nagpapagaling, mag-iingat ho kayo palagi. Pagkarinig sa kanya ay naglakad ang matanda papalayo sa kanya, laglag ang balikat at tila pasan ang daigdig. Sa mga sinabi ng dalaga ay mas lalo siyang nakaramdam ng pagkahabag sa sarili. Tama naman si Norisa, sila ni Oliva ang punot dulo ng lahat ng kasawian nila. Kung hindi lang sila naghangad ng sobra, kasama pa sana nila si Calix at baka masaya rin sila sa buhay. Sayang dahil magsisiman siya ngunit huli na, hindi na niya maibabalik ang buhay ng kanyang mag-ina. Hindi niya namalayan ang pag-agos ng masaganang luha sa kanyang mga mata, saka siya nakaramdam ng malaking panghihinayang at pagsisisi, ang kamalian nila ang nagdala sa kanila kasawian. Are you alright? Kumusta ang pakikipag-usap mo sa kanya? Bungad ni Porcelo nang abutan niya ito sa parking lot. Nagboluntaryo ang binata na sasamahan siya nito sa pagdalaw kay Menandro. As expected, hindi niya matanggap ang lahat, he's not sorry at all, and worst hanggang ngayon kami pa rin ang sinisisi niya. He told me na puro kamalasan ang dala ko sa pag-uwi ko dito. That's not true, you're always a blessing, lalo na sa mga pasyente mo. Maybe he needs more time to reflect, hindi lang siguro ma-digest ng isipan niya ang mga nangyayari. Oliva and Calix's sudden demise made him miserable. Ang nasa isip niya ay magiging masaya na sila together. Pero unfortunately hindi nangyari dahil sa aksidente, and he was looking for may dapat sisihin, at ikaw ang madaling puntirya. I just can't help it, I felt agitated right now. Halika na, ihahatid na kita sa kondo mo. Baka sobrang stress at pagod mo kaya ganyan ang pakiramdam mo. Ngumiti ito sa kanya bilang tanda ng pagsang-ayon, papasok na sana siya sa kanyang sasakyan nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong lugar. What was that? Stay here, titingnan ko kung ano ang nangyari sa loob. Sa halip na makinig ay sumunod siya sa binata, maraming mga bisita ang nagsipagtakbuhan palabas ng presinto, marahil ay natakot ang mga ito sa narinig na putok ng baril, pati ang mga pulis ay nagkagulo na rin sa pag-aasikaso sa mga preso. Sir, ano hong nangyari? May nang-agaw daw ng baril ng isang warden at nagpakamatay daw, sir. Ho? Sino? Isang preso daw? Lumabas po muna kayo mga ma'am at sir, kailangan muna naming i-secure ang iba pang mga preso, baka may pumuga pa. Imbes na sumunod ay patakbo siyang pumasok sa loob. Masama ang kutob niya. Ewan niya pero pakiramdam niya ay hinahatak siya na usisain kung ano ang nangyari sa loob. Oh my God! Hiyaw niya nang makita ang lalaking nakahandusay sa sahig, his blood was all over the floor, his right temple has gone shot at tumagos yun hanggang sa kaliwa nitong sentido. Norisa, I told you to stay outside, ano ka ba, delikado dito, baka kung mapaano ka pa, tumakbo ito papalapit sa kanya para protektahan siya ngunit maging ito ay natigilan nang makita ang bangkay. The man was dead on the spot, it was Menandro who committed suicide. Marahil ay hindi na nito kinaya ang sinapit sa kanyang buhay at nagpasya na itong kitilin ang sarili. He's gone, Menandro's lifeless body made her uncomfortable kaya naman inakay na siya ng binata papalabas ng selda. May dumating na rin na ambulansya para kunin ang bangkay nito para dalhin sa morgue. Huwag ka nang magalit dyan, it's not your fault. Kaya ba siya nagpakamatay dahil sa sinabi ko, nakasama pa yata ang pagbisita ko sa kanya rito. Ang gusto ko lang naman ay sabihin sa kanya na pinapatawad ko na siya.
para hindi na siya mahirapan at gamaan ang pakiramdam niya kahit papaano. I meant no harm, Porcelo. I know, huwag mo nang sisihin ang sarili mo, it's not your fault. Kahit anong alo sa kanya ng binata ay hindi niya mapigil ang umiyak. She felt bad for Menendro's fate, all she wants is a peaceful life, but it ended in the most horrifying way that she never imagined. Tahan na, I've already told your parents about him, your father wants to hold his funeral as soon as possible. Isang marahang tango lamang ang ibinigay niya sa binata, ng mga oras na iyon ay nakaramdam siya ng matinding kalungkutan, ang tungkulin niya ay magligtas ng buhay, ngunit ang buhay ni Menandro ay nagwakas ng hindi man lang niya napipigilan. Norisa, listen to me, it's normal na maging malungkot ka, I know your intention was pure, kaya mo siya kinausap, hindi mo ginusto ang nangyari sa kanila, you don't have to blame yourself, okay? Marahan siyang tumango sa sinabi ng binata, saglit siyang sumandal sa malapad na balikat ng binata at panandali ang pumikit. Days after Menendro's death, ay nagpasya na silang ilibing ito katabi ng puntod nila Oliva at Calix. Hindi na rin nila pinatagal ang burol ng matanda dahil hindi rin naman ito mababasbasan sa simbahan. Pinilit niyang bumalik sa normal na pamumuhay, pilit niyang kinakalimutan ang trauma na dala ng pagkamatay ng mga taong naging parte ng kanilang buhay, sa tulong nila Porcelo at Sergio at maging ng ilan nilang kaibigan ay nakakabawi na siya. Ang kanyang ama ay patuloy pa ring nasa ospital sapagkat minomonitor nila ang lagay nito. Hindi naman yun problema sa kanya, dahil doon rin siya nagtatrabaho. Good morning, Mr. President, dinaanan niya ito nang minsan siyang mag-ikot-ikot, and to you, Porcelo. Good morning, Sergio, may problema ba? I just want to talk to both of you. I know, may gusto kayo sa yunakahiha ko. Ho, come on, lalaki rin ako, pinagdaanan ko rin yan. I know what's going on. I am bedridden, but I'm not blind. Pero, Mr. President, napakamot siya ng batok sabay sulyap kay Porcelo na tahimik lang, batid niya rin kasi na malalim na ang pagkakagusto ng binata sa doktora. At sa tingin niya ay maging si Norisa ay ganoon din. Anong kasi, tama po kayo, I like Norisa so much, but I know someone who can love her better than I am. Tinapak niya ang balikat ng katabing binata, pare. Alam ko naman kung ano ang nararamdaman mo para kay Norisa, at nararamdaman kong ganoon din siya sayo, at wala ako sa posisyon para manghimasok sa pag-iibigan ninyo. I'd be happy as your friend. Nagpapaubaya ka, sort of, but it doesn't mean na hindi ko na kayo babantayan, kaya mag-iingat ka, don't ever hurt her, or else I'm going to crash both of your heads. Hoy, tinatakot mo ba ako? No, I will not hesitate to do that, oras na lokohin mo siya, huwag po kayong mag-alala. Mr. President, dalawa tayong to-torture sa kumag na ito pag nagluko. Hahaha, malakas na tawa ng matanda, mukhang may pinag-uusapan kayong nakakatawa ah. Ano yun? Kakapasok lang ni Norisa at nagulat ito sa nabungaran. Wala naman, biruan lang naming mga lalaki, alis na rin ako, may mga bibisitahin pa akong pasyente. Sinulyapan niya ang dalaga bago lumabas sa silid. Pagkapinid pa lang ng pinto ay unti-unti siyang napadaos-dos, hindi niya alam kung saan siya humugat ng lakas para sabihin yun kay Porcelo. Mahal niya si Norisa, mahal na mahal, pero batid niya ring si Porcelo ang mahal nito, at ayaw niyang maging dahilan kung bakit malulungkot at malilito na naman ang dalaga, mas makakabuti kung magpapaubaya siya. He surrendered without having a fight, he did that because of love and it was the right thing to do, to let the love of his life be happy with someone she loved. Months passed, Virgilio's condition became more severe, he was in and out from the hospital and they all know na wala na silang magagawa pa. Dulot ng katandaan nito ay unit-unti nang pumapalya ang mga internal organs ng matanda. Kaya naman nang hilingin ng ama na dalhin niya ito sa dagat ay kaagad niyang pinagbigyan. Together with her mother and Porcelo, nagstay sila sa isang private resort. Kanina pa ba siya andyan? Nakaupo ito sa wheelchair, ang mga paa nito ay nakaapak sa buhangin habang tinutudyo-tudyo ng maliliit na alon. Gusto daw niyang panoorin ang sunset, ayaw mo ba siyang samahan? No, he needs some time to be alone. She knows what will happen.
Inihahanda niya ang sarili sa pinakamatagal na panahon para sa pag-uwi ng kanyang ama. Nakita niyang lumingon ang matanda at kumaway sa kanila. Nakangiti ito habang iwinawagayway ang suot nitong sombrero. I love you, Dad. Si Henya naman ay nakakagat-labi habang kumakaway sa cab iyak. Mas mahal kita, anak ko. He was staring happily to his loved ones. Kumakaway na parang gusto na niyang magpaalam sa huling pagkakataon. Napangiti ang matanda pagkatapos masulyapan ang kanyang mag-ina. Muli niyang ibinaling ang paningin sa unit-unting paghalik ng haring araw sa mahinaong karagatan. Ipinikit niya ang mga mata nang muling maramdaman ang paghalik ng tubig sa kanyang paanan. Kasabay ng pag-ugoy ng hangin ay ang paglipad ng sombrero ng matanda. Kasabay ng paglungay-ngay ng mga kamay nito, at lahat ng iyon nasaksihan nilang lahat. Napahagulhol si Henya nang makita ang asawa, sa mapayapang hapong yun. Sa wakas ay sumali si Virgilio sa kanyang lumikha, ang kanyang pinakahihintay na pag-uwi ay sa wakas nangyari na. You did well, Dad, you lived well, marahan niyang sabi kasabay ng dahan-daang paglakad papalapit sa ama, kasunod sina Henya at Porcelo na parehas na rin umiiyak. Nagawa niyang ngumiti habang umiiyak. Ito ay isang mapait na sandali para sa kanyang pamilya. Masaya siya dahil walang sakit ang kanyang ama. Kaka-graduate lang niya sa sakit. At masaya siya na pinaalis nila siya, with a smile. Until we meet again, Daddy, hinalikan niya ito sa mga kamay. Habang si Henya naman ay yakap ito at tahimik na lumuluha. I'm as lucky as can be for the world's best dad belongs to me. Thank you, Lord.